Hi everyone, welcome to Solitech Reviews, may bagong phone ng Vivo. Ito yung kanilang Vivo Y36. Titingnan natin yung full specs ito at i-unbox na rin natin, so samahan nyo ako. Okay, so dating gawin, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing at i-click nyo na rin yung notification bell para alam nyo agad kapag bago na tayong upload. So unbox muna natin itong Vivo Y36. Okay, so ito yung box na ating Vivo Y36. Napakasimple lang, so tanggalin muna natin yung plastic. Yan. So, ganun pa rin, kulay puti at meron tayong Vivo branding dito sa may gilid, Y36 dito sa taas. At makikita pa rin natin dito sa likod yung ilang specs niya, kasama na yung ating display, yung ating battery, yung ating extended RAM. Tapos yung variant na nandito sa atin ngayon ay yung 8 256 GB na Glitter Aqua. So, unbox muna natin. Open natin tong box. So, yung una natin makikita ay yung mismong Y36 na nakabalot sa protective film. Tanggalin natin. Yun, tingnan nyo naman guys. Ang ganda naman talaga, in fairness ha. Sa totoo lang, ang ganda talaga nitong Glitter Aqua. Pero if ever na ayaw natin ang kulay na to, meron pa siyang Meteor Black. Pero makikita ninyo guys, ang ganda talaga ng design, no? Ganda talaga. Ang ganda rin ng kulay. Personally, nagustuhan ko talaga. Pero kung ako yung pipili, Meteor Black ako. Tapos yung Vivo Y36 ay merong IP54 Dust and Splash resistant. So if ever na maabutan tayo ng ulan sa labas habang ginagamit natin to, matalsikan to ng ulan o ng alikabok, okay lang. Hindi tayo masyado mag-aalala kasi nga meron siyang protection. So tabi muna natin, tingnan muna natin yung ibang laman ng box. So meron tayo dito mga documentation, syempre hindi mawawala yan. Tapos yung ating jelly case. Ito yung ating jelly case na hindi sobrang lambot, pero hindi rin naman matigas, saktong-sakto lang. And may konting additional protection siya para sa ating camera bump. So, okay yun. Ayun, napaka-normal lang naman. Tapos yung ating 44 watts na Vivo Flash Charge. Yan. Tapos USB-A yung port natin dito. Tapos nandito yung ating USB-C to USB-A cable. At sa pinakailalim ay yung ating SIM ejector pin. Okay, so balikan natin tong Y36 natin. So kagaya na sinabi ko kanina, nagustuhan ko yung itsura niya. Tapos sa mga gilid niya ay flat na flat din. Ayan, wala tayong curve na mararamdaman sa bawat kanto niya. So okay siya para sa grip natin. Medyo nalungkot lang ako kasi for 12,999 pesos, single firing speaker lang yung meron tayo dito. Kasi sa ganitong presyo, usually, dual speaker sa tayo. Pero, yung single firing speaker nitong Vivo Y36 ay malakas naman talaga. Hindi naman ako nabitan sa maximum volume niya, hindi rin muffled yung quality, hindi distorted. At ang maganda pa dyan, meron tayong tinatawag na audio booster. So kapag naka-enable yan, makikita ninyo na yung ating max volume ay pwedeng umabot hindi lang na 100% kundi 200%. At yan yung reason kung bakit hindi ako nabitan sa maximum volume ng phone na to. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.64 inches IPS LCD Full HD+, 395 yung ating PPI, 650 nits yung ating peak brightness, 90 Hz naman yung ating max refresh rate, at aabot ng 240 Hz yung ating touch sampling rate. At in fairness naman sa quality ng display nitong Vivo Y36, maganda naman talaga. Tapos makakapanood pa tayo ng mga Full HD content sa mga streaming services kasi yung kanyang wideband security level 1. So, ma-utilize natin yung kanyang Full HD na resolution. And pag tingnan natin yung display settings, makikita natin yung ating refresh rate ay merong tatlong option. Pwedeng Smart Switch, 60 at 90 Hz. So, yung Smart Switch ay natest ko na, bumababa siya ng kusa from 90 to 60 Hz kung kinakailangan. So, makakatipid tayo sa battery. Meron din tayong screen colors na merong tatlong preset, Standard, Pro, tsaka Bright. So if ever na gusto pa natin gawing vibrant yung ating color reproduction, pwede nating piliin yung bright. Tapos pwede pa nating i-adjust yung ating color temperature. Pagdating naman sa performance, saka FunTouch OS 13 na tayo out of the box on top of Android 13. Tapos si Snapdragon 684G yung ating chipset. 8GB yung ating RAM at meron pa tayong additional na extended RAM 3.0. Tapos yung ating storage ay 256GB at pwede pa siya mag-handle ng up to 1TB na microSD card. Ito yung kanyang SIM tray guys. Good news kasi may dedicated tayong slot para sa microSD card. Ito yung ating extended RAM. Kapag in-enable natin yan, agad-agad mabibigyan tayo ng additional 8GB
of virtual RAM. So, in total, pwede tayo magkaroon ng 16 gigabytes of RAM. Pero keep in mind na kapag in-enable natin yan, medyo babagal yung ating performance. Mas maganda, i-off nyo na lang kung hindi naman talaga kailangan na magpatakbo tayo ng madaming applications at once. Kasi 8 GB, saktong-sakto na para sa mga typical usage natin. At sabi ng Vivo, meron pa rin tayo dito multi-turbo 5.5. So, ibig sabihin, makakatulong talaga yon para hindi agad-agad maghang yung performance ng ating Y36 kung sakali man na talagang onti na lang yung free space na titira sa kanyang physical RAM. Ito naman yung Antutu score na nakuha natin, 336,038. So, saktong-sakto naman para sa kanyang specs. At talagang mapapatakbo na natin ang mga everyday applications natin dito sa phone na to base sa score na yan. Pagdating naman sa thermals, pati na rin sa battery consumption, impressive itong Y36 kahit pa mabigat na application yung patakbuhin natin. Kasi makikita ninyo na 2% lang yung nabawas sa kanyang battery after yung test natin. Tapos sa thermals naman, 2 degrees lang yung nadagdag. Okay, so test natin siya ngayon guys sa games. So kapag nasa isang game tayo, makikita ninyo na meron tayo ditong toolbar na pwedeng i-slide para ma-display. Ayan, makikita niyo meron tayong tatlong option para sa performance. Pwedeng battery saver, balance, tsaka boost. So, syempre, kagaya ng alam na natin kapag boost, yung full potential ng kanyang performance ay may experience natin. So, naka-boost tayo ngayon. So, try natin to. So, makikita nyo dito yung ating refresh rate kung aabot ba siya ng 90 Hz. Kung compatible ba sa high refresh rate gaming itong game na to. Pero, mukhang hindi siya umaangat to 90 Hz. So, talagang hanggang 60 FPS lang yung ma-experience nating gameplay dito. Pero pagdating sa mismong performance, wala naman tayong problema. Okay naman, di naman malag. Kita nyo naman, napaka-smooth. Kayang-kaya niya. Okay, so ang gawin natin, mag-try tayo ng mas mabigat na game. Kasi itong Real Racing 3, kayang-kaya naman niya. Okay, dito naman sa Asphalt 9, ganun pa rin. Naka-boost pa rin tayo. Ayan. Pero, pagdating sa mismong gameplay, wala naman tayong ma-experience na lag or frame drops. Okay naman, smooth. Pero pagdating sa graphics na na-generate, talagang basic na basic lang. Hindi niya na-generate yung lahat ng graphics or kahit man lang decent na amount ng graphics, talagang almost potato quality. So, pagdating sa quality ng game, hindi tayo masyado masasatisfy. Pero pagdating sa performance, smoothness, okay naman. Okay, so try naman natin siya dito sa NBA. Trinay ko na iset siya to ultra yung graphic settings niya. Pero talagang nahihirapan na siya. So, naka-low. Low settings lang pagdating sa graphics kasi talagang hindi niya kaya. So, kung low, okay naman, makikita ninyo. Walang problema. Ayan. Smooth naman. Pa rin tayo, 60 FPS pa rin yung gameplay natin, which is okay. Pero kapag tinaasan nga natin yung graphic settings, ayun, struggle na talaga. So, kung magi-games tayo dito sa Y36, kaya naman kahit papano, pero hindi high refresh rate, hindi ganun ka daming graphics yung kaya niya i-generate. So, medyo mababa yung limitation ng phone na to pagdating sa gaming. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels na wind shooter, 2 megapixels sa depth sensor, at 16 megapixels na selfie camera. So, tingnan natin yung mga nakuha nating sample shots at videos gamit itong camera ng Y36. And pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable yan sa 44 watts na charging speed. At sa tingin ko dito talaga nag-excel itong Y36
dahil sobrang laki ng SOT na nakuha natin. Kita nyo naman guys, almost 18 hours, 17 hours and 45 minutes to be exact. Naka-auto tayo niya na refresh rate, pero kita nyo naman, talagang antaas ng SOT. So, pagdating sa endurance, maasahan natin tong phone na to, lalo na kung gagamitin natin to maghapon, hindi tayo mamamatayan ng phone. At pag uwi natin, marami pa tayong magagawa before natin to i-charge. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Vivo Y36. Sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo niya? Comment nyo dyan sa baba. At if ever na interesado kayong bilhin yung phone na to, nandiyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.